ang next ko po, Mr. Chair, is para lang maliwanagan tayong lahat, no? Yung ano nangyayari sa premiums kapag hindi magamit? Kasi halimbawa ko, madalang po ako sa ospital. Pero taon-taon, nagbabayad kasi salaried kami, di ba? So kami po ay subject to the 5% times 100,000 ang maximum ceiling, di ba? So 5% of 100,000 per month, naghuhulog kami ng 5,000 pesos times 12, 60,000 pesos. However, hindi po ako halos na ospital. So, yun ang siguro ang palaisipan ng maraming tao, especially yung younger workers. Ano ang nangyayari doon sa unused premium ko sa taon na to? Mr. Chair. Maybe, sige po, sino pwede magpaliwanag? Pwede bang si Asek Albert? Yes, Mr. Chair, Honorable Kimbo. Sa isang pay-as-you-go system or parang paluwagan, kung di ka nagkasakit sa ngayon, may iba pong dapat na gumamit nung inyong binigay. Dahil ang usapan ay, pag tayo naman ay tumanda at lahat naman tayo ay tumatanda, babaliktad, merong ibang mas bata na siya namang malakas sa pangangatawan na nagbibigay ng sweldo na siya namang gagamitin natin. Or para mas madaling tandaan, sa loob ng pamilya natin, kung meron tayong lolo't lola at lahat tayo ay meron, siya yung gumagamit nung hindi natin nagagamit na hinuhulog natin. Okay, in other words, good night na yon para sa akin, right? Opo. At iniisip ko na lang na sinasubsidize ko naman yung lolo at lola ko Tama na po. maaaring na-hospitalize, di ba? So, ganon. That's, yun ang, yes, Can I just give you 2 more questions? yes, I'll just very quickly... Okay, pasensya na po at medyo yes. may ano lang po. May Yes. kompromiso lang po. How many Thank you minutes? po. 5 minutes? Okay, sige. Okay, thank you po. So my point being, para lang naiintindihan ng tao, kapag for 1 year naghulog ka at hindi nagamit, yun ay hindi naaasahan ng members na makuha as savings. Tama ba yun? Tama po, hindi Because pwedeng that's how- savings. Because Hindi that's pwedeng how an insurance system works. Tama po. So ganon. And if in case, like in the situation of PhilHealth, ay meron pang excess funds at the end of the year, ang tanong is, paano yun mapapakinabangan ng mga Pilipino? Yun ang tanong, di ba? Opo. So, kaya, ayon sa batas, there are 2 things. One is, dagdagan mo pa ang benefits or babaan mo ang kokolektahan mo na premium sa susunod na taon. So, tanong, alam naman natin na nag-expand kayo ng benefits at ginagawa niyo yan, especially this year, na bonggang-bonggang pag-increase. Pero tanong, nagbaba na ba kayo ng premiums? Press Mandy? Not yet po. Not yet, Mr. Chair. So, yun ang dapat natin lalong isipin. Diba? Lando na nga sa batas yun di ba? So, in fact, panawagan nga yun ni Speaker, sabi niya, pag-isipan ninyo, di ba? Pwede naman mag-moratorium dahil sa totoo lang, ang dami pang natitira na pondo. So, kasi nga, ang isang health insurance program, pero social health insurance program kayo Asek Albert, magkano ba dapat ang tubo ng isang social health insurance program? 0 po ang tubo ng isang social health insurance program. Wala dapat tubo, di ba? In fact, may reserves kayo na 280 billion, pero maximum reserves ito sa ilalim ng batas. So, a few more minutes, ubusin ko na po. Ano po ang sa ating, may special provision po tayo sa GAA 2024 na you are required to undergo or to have an actuarial validation. Ito po ba ay ginawa natin? Mr. Chair, may I? Yes, please identify yourself. Okay, Nerissa Santiago Melissa po. Santiago. Yes. Okay, please. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Kimbo. Yun po sa actuarial valuation, we had a consultant in 2024 na gumawa po at nag-review po ng aming valuation for 2024. So, Ano ang kanyang findings? So far po, even prior to that, meron po kami mga reviews. May mga improvement po in terms of how we will be conducting the valuation, yung mga assumptions. But in totality po, wala naman po major finding. Wala siyang finding. There are some for improvement din po in terms of assumptions. Kasi po, prior to this consultant, we didn't have the personal complement to do the studies to support our assumptions. So they they recommended the studies that we need to do to support the assumptions that we are using po. So ang tagal-tagal na po natin in existence, kulang ang ating actuarial support.
When you say, Mr. Chairman, you say actuarial support, you mean the personal complement po? Yes po. It was only last year that we had additional 5 personal complement, courtesy po of the approval ng GCG in 2021. Pero, Mr. Chair, obviously, ito ay isang dahilan kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon na ang PhilHealth ay nagiging investment bank na at nakakalimutan ang mandato. Kasama tingin ko yon, kasama ang kakulangan ng actuarial studies at dapat regular yan eh. Kasi siya ang makakaalam kung gaano kababa ang pwedeng ibaba ng premium contributions. Kasi sa ngayon, ayon sa batas, kahit wala tayong ginagawa, pataas na pataas na pataas. Every year, merong automatic increases. Buti na lang hanggang 2025 na lang. But that's how it is. Pero clearly, hindi naman yan based on actuarial factors, di ba? So, sana sa susunod na hearing, bigyan nyo kami ng mas konkretong steps na gagawin ng ating management para masigurado or ma-assure kami na magkakaroon ng mas proper na actuarial management ang ating napakalaking pondo na baka umabot na ng 800 billion by the end of this year. So finally, just to wrap up, isang tanong na lang siguro kay Sec Albert, kung meron kang gripo na may tumutulong tubig at meron kang timba na sumasalo doon sa tubig at napuno na ang timba dahil nakabukas ang tubig, anong dapat natin gawin? Para hindi humasayang yung tubig, sinasara po yung gripo. Pero siguro, magandang gawin, bago natin isara ang gripo, palakihin ang timba. Yun naman ang gusto ng Kongreso. Kaya paulit-ulit kami naghihiring, mga kababayan. Hindi po kami nagkulang sa kasasabi po sa PhilHealth na kailangan natin palakihin ang timba. Kung kulang yung timba na yan, bumili ng another timba para makasalo ng tubig na umaapaw. Dahil nga, sige lang ng sige ang pagkolekta ng buwis at pagpasa sa inyo dahil ang basehan ay ang koleksyon ng buwis na kinokolekta sa mga hindi tumitigil na naninigarilyo. Yun ang problema po. Kaya lang, anong gagawin natin despite the fact na ang kulit-kulit na namin, ganun pa rin ang sitwasyon, pansamantala siguro, baka para ma-remind na kailangan na talagang bumili ng mas malaking timba, anong kailangan gawin, Sec Albert? Pansamantala pong isara yung gripo. Si DOH po nagsabi nun, hindi po kami. So, yan po ang, I will end there, Mr. Chair. Marami pa tayong pwedeng tanungin, but next hearing na lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po.